Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Muli, nagbabalik ang inyong paboritong channel, ang Pintig ng Puso Pinoy, upang maghatid ng isang panibagong kwento na susubok sa ating mga puso at magbibigay ng aral sa ating mga buhay. Ang kwentong ito ay para sa bawat Pilipinong ng ibang bansa, para sa bawat anak na nagsakripisyo, at para sa bawat pamilyang umaasa. Itinatanong nito, ano nga ba ang tunay na halaga ng mga padala? At ano ang madadatnan mo sa iyong pagbabalik? Samahan ninyo kami sa paglalakbay ni Hiraya Alon sa kwentong pinamagatang Ang Tunay na Yaman. Hiraya Alon, 12 taon. 12 taon ng pagtitiis, ng pagod, ng pangungulila. Ngunit sa wakas, narito na siya. Habang tumatakbo ang taxi sa pamilyar na daan ng Sansinag, hindi mapigilan ni Hiraya Alon ang namangiti sa kanyang mga labi. Ang bawat puno, bawat kanto, ay tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Sa isip niya, nakikita na niya ang lahat. Ang bago at matayog nilang bahay na bato, napapalibutan ng magandang hardin na pinangarap ng kanyang ina. Ang masaganang salo-salo sa hapagkainan. At higit sa lahat, ang mga ngiti sa mukha ng kanyang inay ilang-ilang at kapatid na si Liwayway. Malapit na, anak, bulong niya sa sarili habang yakap-yakap ang pasalubong para sa mga ito. Hindi na tayo muling maghihirap. Sir, dito na po tayo sa Barangay Laon, sabi ng driver. Huminto ang taxi. Sa isang iglap, ang lahat ng pangarap ni Hiraya ay gumuho. Nasa harapan niya ang bahay na kanyang kinalakihan, ngunit hindi ito ang bahay na pinapagawa niya sa loob ng maraming taon. Ito pa rin ang luma, sira-sirang barong-barong. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay kupas na, ang bubong na yero ay kalawangin at may butas pa sa ilang bahagi. Ang bakuran ay matagal nang hindi na alagaan, tinubuan ng matataas na damo. Hindi. Baka nagkamali lang ang driver, nanginginig na bulong ni Hiraya. Ngunit alam niya, kilala niya ang bawat sulok ng lugar na ito. Bumaba siya ng taxi na tila isang zombie, ang mga binti niya ay parang walang lakas. Kasabay ng kanyang paghakbang, bumukas ang pinto. Lumabas mula rito ang isang babaeng payat na payat. Hukot ang mga balikat at may malalalim na guhit ng pagod sa mukha. Nangangalumata ito at tila mas matanda ng 10 taon kaysa sa huli niyang pagkikita. Nabitawan ni Hiraya ang mga dala niya. Inay. Ang babae ay napahikibi. Hiraya, anak ko. Tumakbo si Hiraya at niyakap ang kanyang ina. Ngunit sa halip na ang pakiramdam ng pananabik, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang katawan ni ilang-ilang ay butot balat. Ramdam na ramdam niya ang panginginig nito sa takot, hindi sa galak. Anak, dumating ka, sabi ni ilang-ilang sa pagitan ng mga hikbi. Inay, anong nangyari? Nasaan ang bahay? Ang padala ko? Sunod-sunod na tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay naghahanap ng kasagutan. Bago pa man makasagot ang kanyang ina, isang malakas at lasing na boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Aba, ang balikbayan, narito na. Lumabas si Dama Solagim, ang kanyang tiyuhin. Namumula ang kanyang mukha at amoy alak. Isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi habang tinapik niya ng malakas ang likod ni Hiraya. Pamangkin, mabutit nakauwi ka na. Halika, pumasok ka. Itinulak siya ni Damaso papasok sa masikip at madilim na sala. Ang amoy ng luma at alak ay tumusok sa ilong ni Hiraya. Wala ni isang bagong gamit. Lahat ay luma, lahat ay sira. Tito, mariing sabi ni Hiraya, hindi na makapagtimpi. Nasaan ang perang pinapadala ko sa loob ng 12 taon? Sabi mo ay pinapagawa mo ang bahay. Tumawa si Damaso, isang tawang walang kagalakan. Abay, syempre, napunta lahat sa pagpapagawa.
Mahal ang materyales ngayon, Hiraya. Mahal ang mga trabahador. Hindi mo alam dahil nasa Amerika ka. Huwag mo akong gawing tanga, tito. Sigaw ni Hiraya. Ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang pagkatao. Walang nagbago sa bahay na ito. Walang kahit isang pako na naidagdag. Nasaan ang pera? Biglang nagbago ang anyo ni Damaso. Nawala ang pekeng ngiti. Napalitan ito ng isang mapanganib na tingin. Itinuro niya ang dibdib ni Hiraya. Sino ka para tanungin ako? Ako ang nag-alaga sa nanay at kapatid mo habang nagpapasarap ka sa ibang bansa. Nagpapasarap? Nagtrabaho ako na parang kalabaw para sa kanila, para sa bahay na ninakaw mo. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Damaso si Hiraya. Bumagsak si Hiraya sa marupok na sahig na kawayan, nabigla at hindi makapaniwala sa ginawa ng sarili niyang kadugo. Tiningnan siya ni Damaso mula sa itaas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at alak. Wala kang karapatan dito, sigaw ni Damaso. Ang bawat salita ay tila isang latigo. Ako ang may-ari ng bahay na to. Liwayway alon mula sa siwang ng pinto ng kanilang maliit na silid. Kitang-kita ni Liwayway ang lahat. Ang pagbagsak ng kanyang kuya Hiraya. Ang paghahari-harian ng kanilang tiyo Damaso. Sa sandaling iyon, ang maliit na pag-asang sumilay sa kanyang puso nang makita ang kapatid ay namatay at napalitan ng pamilyar na takot na matagal na niyang kasama. Nang gabing iyon, walang nagsalita habang kumakain sila ng hapunan. Ang tanging maririnig ay ang malakas na paglagok ni Damaso ng alak at ang kalansing ng kanyang kutsara sa pinggan. Si Hiraya ay tahimik. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang panga ay naninigas sa pinipigilang galit. Ang kanilang ina naman ay nanginginig sa tuwing mapapatingin sa kanya si Damaso. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Liwayway sa kanilang silid at nakita niya ang ina na dahan-dahang hinuhubad ang kanyang blusa. Napasinghap siya. Sa likod ng balikat nito, may isang malaking pasa na kulay lila. Inay, mahinang tawag niya, wag. Mabilis na ibinalik ni ilang-ilang ang damit. Wala ito anak, nadulas lang ako. Hindi na kailangang magtanong ni Liwayway. Alam na niya. Kumuha siya ng basahang may maligamgam na tubig at dahan-dahang idinampi sa pasa ng ina. Walang salitang namutawi sa kanila. Tanging ang kanilang mga luha ang tahimik na dumadaloy. Hating gabi na. Ginising ni Liwayway ang kanyang kuya na natutulog sa sahig ng sala. Kuya, gisising! Pabulong niyang sabi. Agad na napamulat si Hiraya. Liwayway? Bakit? Hinila siya ni Liwayway papunta sa isang sulok, malayo sa silid, kung saan mahimbing na humihilik si Damaso. Kuya, kailangan mong malaman ang lahat. Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Liwayway ang 12 kataon ng kanilang impyerno. Ikinuwento niya kung paanong sa unang taon pa lang ay nagsimula ng kunin ni Damaso ang pera. Kung paano nito sinimulan ang pag-inom at pagsusugal. Kung paano nito sinasaktan ng kanilang ina sa tuwing magtatanong ito tungkol sa padala. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin, Liway? Puno ng hinanakit na tanong ni Hiraya. Sinubukan ni inay, kuya. Pero binantaan siya ni Tiyo. Humikbi si Liwayway. Sinabi niya na kapag nagsalita si inay, ako ang isusunod niya. Natakot si inay para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa galit. Hayop siya. Nasaan ang mga mamahaling alak na binibili niya? Itinuro ni Liwayway ang ilalim ng kama ni Damaso. Dahan-dahang sinilip ni Hiraya at nakita ang isang kahon na puno ng mga bote ng imported na alak. Karamihan ay wala ng laman. Ito ang ebidensya. Ito ang patunay ng lahat ng kasinungalingan. Kinabukasan, ang tensyon sa bahay ay mas matindi pa. Nagising si Damaso na masama ang timpla. Walang magandang dahilan. Bigla na lang siyang nagalit.
dahil malamig daw ang kanyang kape. "Wala kayong silbi, mga palamunin," sigaw niya at sa isang galaw ay malakas niyang inihagis ang tasa sa dingding. Nabiyak ito at kumalat ang bubog sa sahig. Napapikit si Ilang-Ilang sa takot. Agad na tumayo si Liwayway para protektahan ang kanyang ina. "Tama na, Tiyo. Huwag si Inay," sigaw ni Liwayway. Ang galit ni Damaso ay nabaling kay Liwayway. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng manakit. "Aba't sumasagot ka na?" Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, humarang si Ilang-Ilang sa pagitan nila. Niyakap ang kanyang anak. "Huwag ang anak ko, Damaso. Ako na lang. Huwag siya." Sa pag-aalala at matinding emosyon, biglang napahawak si Ilang-Ilang sa kanyang dibdib. Isang malakas at sunod-sunod na ubo ang kumawala mula sa kanya. Isang ubong tila dumudurog sa kanyang mga baga. Ang kanyang muka ay biglang namutla. "Inay!" Sabay na sigaw ng magkapatid. Ang mga mata ni Ilang-Ilang ay nanlaki bago ito nawalan ng balanse. Tulad ng isang kandilang nauupusan ng hangin, bumagsak siya sa sahig, walang malay. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso habang buhat-buhat niya ang walang malay na ina. "Tulungan niyo kami!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Si Liwayway ay umiiyak sa kanyang tabi, sinusubukang tawagin ang pangalan ng kanilang ina. Sa isang sulok, si Damaso ay natigilan. Ang kalasingan ay tila biglang nawala, napalitan ng isang blangkong pagkatulala. Walang silbi. Tumakbo si Hiraya palabas ng bahay, buhat pa rin ang ina. "Sakay! Tulong!" Isang tricycle ang maawaing huminto. Sa loob ng masikip na sasakyan, habang mabilis silang tumatakbo patungo sa ospital ng bayan, hinawakan ni Hiraya ang malamig na kamay ni Ilang-Ilang. "Inay, lumaban ka. Inay, parang awa mo na. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan." Paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salitang iyon na parang isang panalangin na umaasang didinggin. Ang mga sumunod na sandali sa ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga puting pader, amoy ng gamot, at mga taong nagmamadaling naglalakad. Ipinasok si Ilang-Ilang sa emergency room at sila ni Liwayway ay naiwan sa labas, sa likod ng isang salaming bintana na naghihiwalay sa kanila mula sa taong pinakamamahal nila. Walang magawa si Hiraya kundi ang manood. Manood habang kinakabitan ng kung ano-anong tubo ang kanyang ina. Manood habang ang mga doktor at nurse ay kumikilos sa paligid nito. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na nanonood ng isang palabas na hindi niya maintindihan, isang trahedyang hindi niya mapigilan. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso at malungkot. "Pamilya po ba kayo ng pasyente?" "Anak po niya ako." Mabilis na sagot ni Hiraya. "Kamusta po siya, Dok?" Umiling ang doktor. Malubha na ang lagay niya. Atake sa puso, dala na rin ng matinding stress at malnutrisyon. Matagal na niyang dinaramdam ito, pero ngayon lang bumigay ang katawan niya. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Matagal na. Habang siya ay nangangarap sa Amerika, ang kanyang ina ay unti-unti nang pinapatay ng kalungkutan at pag-abuso. "Gusto niya kayong makausap," sabi ng doktor. Pero sandali lang. Pumasok ang magkapatid. Ang malakas na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Ilang-Ilang, ang tanging ingay sa silid. Dahan-dahang iminulat ni Ilang-Ilang ang kanyang mga mata. May ngiting sumilay sa kanyang labi, ngunit isang nangiting pagod at puno ng sakit. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ng ina. "Inay, anak, patawarin mo ako." Halos pabulong na sabi ni Ilang-Ilang, hirap na hirap sa bawat hininga. "Hindi ko nasabi." "Shh, inay, huwag ka nang magsalita.
magpagaling ka. Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Umiling si Ilang-Ilang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng anak. Isang huling pagsisikap na maiparating ang kanyang mensahe. Ang katotohanan nasa Biblia. Hanapin mo ang tunay na yaman. Pagkatapos sabihin niyon, tila may isang kapayapaan na gumuhit sa mukha ni Ilang-Ilang. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Hiraya ay lumuwag. Ang kanyang paghinga ay bumagal hanggang sa ito ay naging isang mahinang buntong hininga. At pagkatapos, katahimikan. Ang tuloy-tuloy at matinis na tunog mula sa makina ang pumunit sa sagradong katahimikang iyon. Nabitawan ni Hiraya ang kamay ng ina. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Hindi makapaniwala. Ayaw maniwala. Hindi! Bulong niya. Hindi! Inay! Yumakap siya sa walang buhay na katawan at doon humagugol. Sa pasilyo ng ospital, ang kanyang sigaw ng pagdurusa at galit ay umalingaw-ngaw. Isang tunog ng pusong nawasak ng tuluyan. Lumipas ang ilang araw. Pagkatapos ng simpleng libing, umuwi ang magkapatid sa bahay na ngayon ay mas malamig at mas malungkot kaysa dati. Habang nililigpit ni Liwayway ang iilang gamit na naiwan ng kanilang ina, may isang bagay siyang nakita sa ilalim ng unan. Ito ay isang lumang-lumang Biblia. Gasgas na ang mga gilid at naninilaw na ang mga pahina. Ito ang Bibliyang laging yakap-yakap ni Ilang-Ilang tuwing gabi. Dala-dala ang libro, lumapit si Liwayway sa kanyang kuya na nakaupo sa isang sulok, tulala at nakatingin sa kawalan. Kuya, mahinang sabi niya. Ito yung Biblia ni Inay. Hawak ni Hiraya ang lumang Biblia. Malamig, mabigat. Tila bapasan nito ang lahat ng dasal at luhang ibinuhos ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Sa loob ng ilang araw, para siyang isang basyong walang laman. Pero ang mga huling salita ni Ilang-Ilang ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang katotohanan, nasa Biblia. Tumingin siya kay Liwayway na may takot at pag-asa sa mga mata. Kuy, tingnan natin. Magkatabi silang umupo sa sahig, dahan-dahan na parang nagbubukas ng isang bagay na napakasagrado. Sinimulan ni Hiraya na buklatin ang mga maninipis at naninilaw na pahina. Ang bawat pahina ay may mga nakasalungguhit na bersikulo, mga maliliit na sulat sa gilid. Ito ang diary ng kaluluwa ng kanyang ina. Pumunta sila sa aklat ng mga awit, ang paboritong basahin ni Ilang-Ilang. At doon, sa pagitan ng pahina para sa awit 23, may isang papel na nakatupi nang maingat. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang kinukuha niya ito. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay isang legal na dokumento. Isinulat kamay sa isang papel na may selyo. At ang sulat, walang duda, sulat kamay ito ng kanilang ina. Binasa ni Hiraya ang mga salita ng malakas. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas sa bawat pangungusap. Huling habili na testamento ni Ilang-Ilang Dalisay Alon. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa aking lubos na pag-iisip at walang sino mang pumilit, ipinamamana ko ang bahay, ang lupa at ang lumang talyer na kinatitirikan nito. Sa aking dalawang pinakamamahal na anak, sina Hiraya Alon at Liwayway Alon. Ito ang tunay na testamento. Bulong ni Hiraya. Isang pakiramdam ng tagumpay ang biglang bumuhay sa kanyang nanlulumong espiritu. Ito ang patunay, Liway, at may petsa ito. 1 buwan bago ako umuwi. Niyakap ni Liwayway ang kanyang kuya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanilang ina, ito ay mga luha ng pag-asa. Mayroon silang armas, mayroon silang katotohanan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Damaso. Amoy alak na naman. Nakita niya ang dalawang magkapatid na magkayakap at ang papel na hawak ni Hiraya. Anong drama yan? Tanong niya. May pang-uuyam sa kanyang boses.
Tumayo si Hiraya. Ang testamento ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang tiyuhin ng diretso sa mata. Wala nang bahid ng takot. Tapos na ang pagpapanggap mo, tito. Mariing sabi ni Hiraya. Hawak namin ang tunay na testamento ni inay. Amin ang bahay at lupa na ito. Umalis ka na. Tinitigan siya ni Damaso ng ilang segundo bago biglang humalakhak ng malakas. Isang tawang nakakainsulto. Tawang puno ng kasamaan. Testamento, ulit niya. Talaga? Hayaan niyo akong ipakita sa inyo kung ano ang isang totoong testamento. May kinuha siya mula sa kanyang wallet. Isa ring nakatuping papel. Ngunit ito ay mas bago, mas mukhang opisyal, at may selyo ng isang notaryo. Ibinato niya ito sa mesa. Basahin niyo. Kinuha ito ni Hiraya. Parehong-pareho ang format. Ngunit iba ang sinasabi ng nilalaman. Sinasabi doon na ipinamamana ni ilang-ilang ang lahat sa kanyang mapag-arugang kapatid na si Damaso Lagim. At ang pirma sa dulo. Ang pirma, kamukhang kamukha. Nanginginig na sabi ni Liwayway. Siyempre, mayabang na sabi ni Damaso. Ako ang nag-alaga sa kanya. Kaya natural lang na sa akin niya ibigay ang lahat. Yang papel ninyo, basura lang yan. Peke to, pinalsipika mo ang pirma ni inay. Sigaw ni Hiraya. Patunayan mo. Ngumisi si Damaso. At sa isang mabilis, malupit na galaw, hinablot ni Damaso ang tunay na testamento mula sa kamay ni Hiraya. Bago pa man sila makakilos, pinunit niya ito. Minsan, 2 beses, hanggang sa ang huling habilin ng kanilang ina ay naging maliliit na piraso ng papel na nagkalat sa sahig. Ayan, sabi ni Damaso. Habang pinapagpag ang kanyang mga kamay, tiningnan niya ang 2 magkapatid na tulala at wasak na wasak ang puso. Sige, magdemanda kayo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte. Ang mga punit-punit na piraso ng testamento sa sahig ay tila mga piraso ng nawasak nilang pag-asa. Pakiramdam ni Hiraya ay bumalik siya sa simula, sa ilalim ng kapangyarihan ng isang demonyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang pagdadalamhati ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi pa tayo tapos, Liway, sabi niya sa kapatid nang makaalis si Damaso. Kahit abo pa ang papel na yan, ang katotohanan ay hindi magbabago. Kinabukasan, gamit ang natitira niyang ipon, nagtungo si Hiraya sa sentro ng bayan at naghahanap ng abogado. Nakita niya ang isang maliit na opisina na may pangalang Attorney Mateo Robles pa. Serbisyo para sa naaapi. Pumasok siya. Si Attorney Robles ay isang matandang lalaki na may makapal na salamin at mahinahong pananalita. Matiyaga niyang pinakinggan ang buong kwento ni Hiraya mula sa mga padala hanggang sa pinunit na testamento. Isang klasikong kaso ng pamimeke at pag-aabuso, sabi ni Attorney Robles habang hinihimas ang kanyang baba. Mahirap, pero hindi imposible. Ang unang hakbang ay ipa-examine ang pirma sa pekeng testamento at kailangan natin ng mga testigo na magpapatunay sa kalagayan ng iyong ina at sa pag-uugali ng tiyuhin mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Hiraya ng kaunting kapanatagan. May kakampi na siya. Pag-uwi niya, nadaanan niya ang luma at abandonadong talyer ng kanilang ama. Puno ito ng alikabok at mga sirang kagamitan. Pero para kay Hiraya, ito ay isang simbolo ng pagsisikap at ng isang buhay na ninakaw sa kanila. Pumasok siya at sinubukang umpisahang maglinis, naisip na kahit papaano, ito ay isang bagay na maaari niyang kontrolin. Habang nag-aalis siya ng mga agiw, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa labas. Isang boses na malasutla, ngunit puno ng lason. Hiraya, ikaw na nga ba yan, mahal? Napahinto si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng talyer, sa gitna ng alikabok at kalawang, ay isang babaeng tila hindi nababagay sa lugar na yon. Nakasuot ng mamahaling bestida,
perpekto ang kolorete sa mukha at kumikinang ang mga alahas. Si Marahuyo Silawan, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa. Anong ginagawa mo dito, Marahuyo? Malamig na tanong ni Hiraya. Ngumiti si Marahuyo. Isang ngiting kasing ganda at kasing peke ng mga alahas na suot niya. Lumapit ito. Ang kanyang pabango ay sumisinggaw sa hangin. Nabalitaan ko ang nangyari kay Tita Ilang-Ilang. Nakikiramay ako. At nabalitaan ko rin ang ginagawa sa iyo ng tiyuhin mo. Nandito ako para tumulong. Tumawa si Hiraya, isang tawang walang kagalakan. Tumulong? Katulad ng pagtulong mo sa akin noon. Noong sinabi mong magpapatayo tayo ng bahay, pero ang pera ko ay ipinambili mo lang pala ng luho para sa lalaki mo. Isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ni Marahuyo, ngunit agad din itong napalitan ng kunwaring kalungkutan. Nagkamali ako, Hiraya. Bata pa ako noon, nabulag. Pero nagbago na ako. Maniwala ka, gusto kong bumawi sa'yo. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Hiraya, ngunit umiwas ito na parang napapaso. Ang Hiraya na kaharap niya ngayon ay hindi na ang parehong Hiraya na madaling mauto. Ang sakit na dulot ni Damaso ay nagturo sa kanya na kilalanin ang isa pang ahas kapag nakikita niya ito. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mariing sabi ni Hiraya. Tinalikuran ito at nagpatuloy sa paglilinis. Nawala ang lambing sa boses ni Marahuyo. Ang tunay niyang kulay ay lumabas. Talaga? Kahit na alam kong may mas malaki pang problema, ang tiyuhin mo kaysa sayo? Napahinto muli si Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Humalakhak si Marahuyo, isang tunog na nakakakilabot. Ang tiyuhin mo? Mahilig siyang magsugal at may mga malalaking utang siya sa mga taong hindi marunong magpatawad. Lumapit siya at bumulong sa tenga ni Hiraya. Good luck sa tiyuhin mo. May mga taong mas masahol pa sa akin ang maniningil sa kanya. Ang mga salita ni Marahuyo ay nag-iwan ng takot at kalituhan kay Hiraya. Ngunit wala silang panahon para isipin iyon. Kinabukasan, isinakatuparan ni Damaso ang kanyang banta. Pag-uwi nila mula sa palengke, ang kanilang mga gamit, ang iilang damit at lumang retrato ay nakakalat sa labas ng bahay. Mga palamunin, lumayas kayo sa pamamahay ko. Sigaw ni Damaso mula sa bintana. Hawak ang isang bote ng alak. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Tanging mga luha na lamang ang dumaloy sa kanyang pisngi habang pinupulot niya ang nag-iisang larawan nila ng kanilang ina. Si Hiraya naman, sa halip na magalit, ay hinawakan ang kamay ng kapatid. Halika na, Liway, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi na tayo babalik sa impyernong yan. Walang ibang mapupuntahan, dinala sila ng kanilang mga paa sa lumang talyer. Ito na ang magiging bago nilang tahanan. Ang lugar ay marumi, puno ng kalawang at amoy grasa. Ngunit sa gabing iyon, habang magkatabi silang nakahiga sa isang lumang karton, ang pakiramdam ng kalayaan ay mas matimbang kaysa sa hirap. Dito, wala nang sigaw, wala nang takot. Kinabukasan na nagsimula ang kanilang pagbangon. Kung ito na ang bahay natin, gagawin natin itong isang tunay na tahanan, deklara ni Hiraya. Maghapon silang naglinis. Nagwalis si Liwayway ng alikabok at agyo na halos isang dekada nang namuo. Nagbuhat naman si Hiraya ng mga mabibigat na bakal at inayos ang mga sirang kagamitan. Kahit pagod at gutom, may ngiti sa kanilang mga labi. Sa bawat sulok na nalilinis, tila ba may isang piraso ng kanilang dignidad na naibabalik. Sa gitna ng kanilang paglilinis, tinuruan ni Hiraya si Liwayway kung paano gumamit ng mga simpleng kasangkapan. Ito ang liyabe, Liway. Ayan, ganyan. Higpitan mo. Natatawa si Liwayway sa tuwing magkakamali siya at ang tunog ng kanyang halakhak sa loob ng talyer ay tila musika sa pandinig ni Hiraya. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga sila at pinaghahatian ng isang pirasong tinapay, may narinig silang kaluskos sa likuran ng talyer.
nakita nila ang isang batang lalaki, payat at marungis, na sinusubukang nakawin ang isang piraso ng lumang bakal. Agad natatayo sana si Hiraya para sawayin ito, ngunit pinigilan siya ni Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. "Anong pangalan mo?" Mahinahon niyang tanong. Natakot ang bata at nabitawan ng bakal. "Kalinga po." Sa halip na magalit, ngumiti si Liwayway. Kinuha niya ang kalahati ng tinapay na para sa kanya at iniabot ito. "Gutom ka ba? Heto, sayo na." Nag-aalangang tinanggap ng bata ang tinapay at mabilis itong kinain na parang ilang araw nang hindi kumakain. Mula sa araw na yon, palagi nang bumabalik si Kalinga. Hindi na para magnakaw, kundi para tumulong. Kapalit ng pagkain at isang lugar kung saan siya ay ligtas, siya ang naging katulong ng magkapatid sa pag-aayos. Isang gabi, habang kumakain sila ng kanin at tuyo, ang kanilang unang disenteng hapunan, na puno ang maliit na talyer ng tawanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na sila ay isang pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng paghihirap at pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Habang mahimbing silang natutulog, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. 5 lalaking nakamaskara at may dalang pamalo ang marahas na pumasok sa talyer. "Sino sa inyo si Hiraya Alon?" Sigaw ng leader. Sinira nila ang lahat ng kanilang naayos. Itinumba ang mga estante, binasag ang mga bintana. Ang munting tahanan na kanilang sinimulan ay winasak sa loob lamang ng ilang minuto. Hinarang ni Hiraya ang kanyang katawan para protektahan sina Liwayway at Kalinga. Kinuwelyuhan siya ng leader. "Mensahe mula kay Boss Damaso," sabi nito. "Ang hininga ay amoy alak. Itigil mo na ang kaso. Kung hindi, sa susunod, hindi lang gamit ang sisirain namin." Marahuyo Silawan. Nakatayo si Marahuyo sa balkonahe ng kanyang marangyang condominium unit. Hawak ang isang kopita ng mamahaling champagne. Mula sa itaas, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod. Para sa kanya, ang bawat ilaw na yon ay simbolo ng isang taong kaya niyang paikutin sa kanyang mga palad. Tanga, mahina, katulad ni Hiraya. "Hi, Hiraya," bulong niya sa sarili habang umiinom. "Kung naging mas matalino ka lang sana, baka pareho pa tayong nagpapasarap ngayon." Ang perang nakuha niya mula kay Hiraya at sa iba pa niyang mga naging biktima ay ginamit niya para suportahan ang kanyang kasintahan, isang binatang modelo na nagngangalang Lance, at ang maluho nilang pamumuhay. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang tila lumalamig na si Lance sa kanya. Pumasok siya sa loob ng unit at nakita niya ang kanyang ina na nag-aayos ng mga gamit. Ang ina niya ang kasabwat niya sa lahat ng bagay, ang tagapayo niya sa bawat panloloko. "Ma, nakita mo ba si Lance?" tanong din niya. "Umalis anak, may shoot daw," sagot ng ina. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Kinutuban si Marahuyo. May mali. Binuksan niya ang kanyang laptop para i-check ang kanilang joint bank account kung saan nakalagay ang lahat ng kanilang ipon. Blanco, zero balance, nabitawan niya ang kopita. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabay sa pagguho ng kanyang mundo. "Ma, nasaan ang pera? Nasaan ang lahat ng pera natin?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at takot. Tumingin sa kanya ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. "Marahuyo, anak, kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili mong mga paa." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Lance, ngunit hindi ito nag-iisa. Nakakapit sa braso nito ang isang babaeng mas bata at mas maganda na may ngiting mapangasar. "Lance, anong ibig sabihin nito?" "Tapos na tayo, Marahuyo," simpleng sabi ni Lance. "Salamat sa lahat, pero yung investment mo, kinuha ko na. At yung condominium unit na ito," dagdag ng kanyang ina,
nakapangalan na sa akin. Matagal nang plinano ito ng tita mo. Tita? Naguguluhang tanong ni Marahuyo. Oo, tita. Hindi mo ba alam? Sabi ni Lance habang hinahalikan sa pisngi ang ina ni Marahuyo. Kami na ang magkasama ngayon. Ang katotohanan ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang sarili niyang ina at ang lalaking binuhay niya ay nagsabuatan para lukohin siya. Ang ganti ng karma ay mabilis at walang awa. Mga ahas, mga traidor. Sigaw ni Marahuyo, sinusugod ang dalawa. Ngunit malakas siyang itinulak ni Lance. Guard, palabasin niyo ang babaeng yan. Utos ng kanyang ina. Ipinagkaladkaran ng mga security guard si Marahuyo, palabas ng gusali. Dala-dala lamang ang mamahaling bestida na suot niya. Basang-basa ng luha, walang pera, walang matitirhan. Nagpalaboy-laboy siya sa kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa Sansinag, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa kanyang paglalakad, natanaw niya ang lumang talyer. Ngunit hindi na ito ang abandonadong lugar na dati niyang nakita. May mga ilaw na sa loob. May mga taong nagtatrabaho. Nakita niya si Hiraya. Marumi ang damit at grasa ang muka, pero nakangiti habang tinuturuan ng isang batang lalaki. Nakita niya si Liwayway na nag-aabot ng merienda. Mukha silang pagod, pero masaya. Mukha silang mahirap, pero mayaman sa isang bagay na hindi niya kailanman naging kanya. Ang tunay na pamilya. Mula sa malayo, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Marahuyo, mayroong pagsisisi, pagkawasak at inggit. Sa mga mata ni Hiraya, wala nang galit. Tanging awa at isang payapang pagtanggap. Itinalikod nito ang tingin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ang hindi pagpansin sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumpa. Doon, sa gitna ng kalsada, napaluhod si Marahuyo at humagulgol. Alam na habang si Hiraya ay nagsisimulang bumangon, siya naman ay nasa pinakailalim na ng kanyang pagbagsak. Hiraya alam alon, dumating ang araw na pinakahihintay ni Hiraya. Ang araw ng paglilitis. Pumasok siya sa korte kasama si Liwayway. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Damaso. Suot ang pinakamagandang damit nito, mukhang kampante at may mapang-asar na ngiti. Ngunit napansin ni Hiraya ang panginginig ng mga kamay nito at ang butil-butil na pawis sa noo. Nagsimula ang paglilitis. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat at puno ng tensyon. Unang nagsalita si Attorney Robles. Mahinahon, ngunit may diin. Iprinesenta niya ang kwento ni Hiraya, ang 12 taon ng pagsasakripisyo, ang ninakaw na pera, at ang biglaang pagbabago sa testamento. Your Honor, sabi ni Attorney Robles, ipinipresenta po namin ang resulta ng pagsusuri ng isang handwriting expert. Ang pirma sa testamentong hawak ni Ginoong Lagim ay isang magaling na pamimeke. Ipinakita sa korte ang 2 pirma, pinalaki sa isang screen. Ang tunay na pirma ni ilang-ilang mula sa mga lumang dokumento at ang pirma sa pekeng testamento. Kitang-kita ang maliliit, ngunit mahahalagang pagkakaiba. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng korte na wala ang nangiti sa mukha ni Damaso, ngunit ang pinakamalaking dagok ay hindi pa dumarating. Your Honor, mayroon po kaming isang sorpresang testigo, anunsyo ni Attorney Robles. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok ang isang lalaking may nakakatakot na itsura. May malaking peklat sa mukha. Nagulat si Damaso. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Maaari mo bang sabihin sa korte kung sino ka at ano ang kaugnayan mo kay Ginoong Damaso Lagim? Tanong ni Attorney Robles. Ako po si Dante at si Damaso ay may malaking utang sa akin dahil sa sugal. Diretsahang sabi ng lalaki. Ilang taon na niya akong hindi binabayaran. Palagi niyang sinasabi, hintayin mo lang Dante.
Malapit nang umuwi ang pamangkin kong taga-Amerika. Pagdating niya, magkakapera ako. Isang malakas na gasgas ang umalingaw-ngaw sa korte. Ito na ang katibayan ng motibo. Ito na ang nagsiwalat sa tunay na dahilan ng lahat ng kasamaan ni Damaso. Hindi ito pag-aalaga, ito ay kasakiman. Sinungaling! Sigaw ni Damaso, tumatayo. Hindi ko kilala ang taong yan. Talaga? Tanong ni Dante, ngumisi. Kung ganon, bakit mo isinangla sa akin ang titulo ng lupa ng nanay mo para lang makautang? Iyon na ang huling pako sa kabaong ni Damaso. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na parang isang bahay na buhangin. Binalingan siya ng kanyang abogado, ngunit wala na itong masabi. Si Damaso ay napapalibutan na, nasukol sa sarili niyang bitag. Tiningnan ni Hiraya ang kanyang tiyuhin. Wala na siyang nakitang halimaw. Ang nakita niya ay isang kaawa-awang matandang lalaki na nasilaw sa pera at ngayon ay hinaharap ang kanyang katapusan. Dahil sa mga ebidensyang iprinesenta, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang korte ay naniniwalang may naganap na pamimeke at panloloko. Ang pekeng testamento ay pinapawalang bisa at ang karapatan sa pag-aari ay... Hindi na narinig ni Hiraya ang mga sumunod na salita. Ang ingay sa kanyang tainga ay nawala. Ang nakikita na lang niya ay si Damaso. Ang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na parang sa isang mabangis na hayop. Bago pa man matapos ang hukom sa kanyang pagsasalita, bago pa man makakilos ang mga guwardiya, sumigaw si Damaso. Isang sigaw na hindi galing sa tao, kundi sa isang nilalang na wala ng pag-asa at puno ng galit. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, lumundag ito sa barikada at sumugod. Hindi sa abogado, hindi sa testigo, diretso kay Hiraya. Papatayin kita! Naganap ang lahat sa isang iglap. Ang sigaw ni Damaso, ang takot sa mga mata ng kanyang kuya Hiraya, ang pagtakbo ng mga gwardiya. Napasigaw si Liwayway, ngunit bago pa man makarating si Damaso kay Hiraya, nahuli na siya ng mga alertong bantay. Nagpumigla siya na parang isang hayop na nasukol, nagmumura at nanlilisik ang mga mata, hanggang sa tuluyan na siyang mailabas ng korte. Nang bumalik ang kaayusan, tinapos ng hukom ang kanyang desisyon. Panalo sila. Ang bahay, ang lupa, ang talyer, lahat ay legal ng kanila. Si Damaso naman ay nahatulan ng pagkabilanggo hindi lang dahil sa pamimeke, kundi pati na rin sa pag-atake sa loob ng korte. Niyakap ni Liwayway ang kanyang kuya, nanginginig sa takot at sa wakas, sa ginhawa. Narinig niyang bumubulong si Attorney Robles. Tapos na ang laban. Ngunit habang nakatayo sila sa labas ng korte, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Liwayway na hindi ito ang pakiramdam ng isang tunay na tagumpay. Oo, nakuha nila ang hustisya, ngunit ang kanilang ina ay wala na. Ang sakit at mga alaala ay mananatili. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Isang bagong uri ng normal. Magkasama nilang nilinis at inayos ang bahay ng kanilang ina. Tinatanggal ang lahat ng bakas ni Damaso. Ang bawat sulok na dati puno ng takot ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Ang talyer na pinangalanan nilang Alon Motors ay nagsimula ng makilala sa kanilang lugar. Ang sipag at galing ni Hiraya sa pag-aayos ay mabilis na kumalat. Si Kalinga, na itinuring na nilang bunsong kapatid, ay naging masigasig na apprentice. Si Liwayway naman ang namamahala sa listahan ng mga customer at sa pera. Sa wakas, ang pangarap ni Hiraya na magkaroon ng sariling negosyo sa sariling bayan ay natutupad na. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa talyer, isang tawag ang dumating sa kanilang lumang telepono. Sinagot ito ni Liwayway. "Hello, Alon Motors." Ang boses sa kabilang linya ay mula sa ospital ng Pambansang Bilangguan. "Nais lang po naming ipaalam na ang pasyenteng si Damaso Lagim ay nagkaroon ng matinding stroke. Siya po ay nasa kritikal na kondisyon.
Nabitawan ni Liwayway ang telepono. Nang gabing iyon, ang masayang ingay sa kanilang hapagkainan ay nawala. Sinabi ni Liwayway kay Hiraya ang balita. "Anong gagawin natin, kuya?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Hiraya. Nakatingin lamang ito sa kanyang plato. Nakita ni Liwayway ang pagtatalo sa loob ng kanyang kapatid. Ang galit ay nandoon pa. Ngunit meron ding isang bagay na iba. Isang bakas ng awa. Bahala na siya, sabi ni Liwayway. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ginusto niya yan. Yan ang karma niya. Ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Dinalaw nila ito sa ospital ng bilangguan. Ang dati malakas at mapagmataas na si Damaso Lagim ay isa na ngayong mahinang piraso ng laman na nakahiga sa isang kama. Hindi ito makapagsalita, hindi ito makagalaw. Ang tanging buhay sa kanya ay ang kanyang mga mata. Mga matang ngayon ay puno ng takot, pagsisisi at ganap na kawalan ng pag-asa. Wala na ang halimaw. Ang natira na lang ay isang talunang matanda na nag-iisa. Nagpaalam sila sa doktor at umuwi. Ang biyahe pa uwi ay tahimik. Alam ni Liwayway na ang tagumpay nila ay may kasamang isang mapait na katotohanan, na ang pagbagsak ng kanilang kaaway ay hindi pala kasing saya ng inaakala nila. Pagdating sa bahay, huminto si Hiraya sa may pintuan, nakatingin sa kadiliman. "Liway," sabi nito, ang kanyang boses ay seryoso. "Hindi ko alam kung tama ito, pero hindi ko kayang talikuran na lang siya ng ganoon." Tumingin siya sa kapatid at nakita ni Liwayway ang desisyon sa mga mata nito. Isang desisyon na muling susubok sa kanilang mga puso. Isang desisyon na magpapatunay kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang alon. Ang desisyon ay hindi naging madali. Maraming gabi na hindi nakatulog si Hiraya. Binabagabag ng mga alaala ng sigaw ng kanyang ina at ng uhuging mukha ng kanyang tiyuhin. Paano mo patatawarin ang taong sumira sa iyong pamilya? "Kuya, sigurado ka ba dito?" tanong ni Liwayway isang umaga. Habang nag-aayos si Hiraya ng mga papeles, tumingin si Hiraya sa kanyang kapatid. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi ako sigurado kung ano ang tama, Liway. Pero sigurado ako sa kung ano ang mali. At mali na iwanan siyang mamatay mag-isa na parang isang hayop. Hindi tayo katulad niya." Inayos ni Hiraya ang mga papeles para mailabas si Damaso sa ospital ng bilangguan at ilipat sa kanilang pangangalaga. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Ang habag. Nais niyang putulin ang siklo ng galit na sumira sa kanila. Inuwi nila si Damaso sa bahay na minsan nitong inangkin. Inilagay nila siya sa isang maliit na silid. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho sa talyer, si Hiraya mismo ang nag-aasikaso sa kanya. Pinapakain, pinapalitan ng damit, nililini. Walang salitang namamagitan sa kanila. Tanging katahimikan. Sa una, nakikita ni Hiraya ang pagtataka at hiya sa mga mata ni Damaso. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napalitan ito ng isang bagay na hindi inaasahan ni Hiraya, ang pagsisisi. Isang hapon, habang pinupunasan ni Hiraya ang mukha ng kanyang tiyuhin, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Damaso. Isang luha lang, ngunit sa luhang iyon, nakita ni Hiraya ang lahat, ang pag-amin sa kasalanan, ang pasasalamat, ang paghingi ng tawad na hindi na kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng galit sa puso ni Hiraya ay naglaho. Napalitan ng kapayapaan. Ang Alon Motors ay lalong umunlad. Si Kalinga ay naging isang mahusay na mekaniko at ang talyer ay naging isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi lang nagpapagawa ng sasakyan, kundi nagpapalitan din ng kwento at tawanan. Ito ang naging sentro ng kanilang maliit na komunidad. Isang dapit hapon, ilang buwan ang nakalipas, tahimik na pumanaw si Damaso sa kanyang pagtulog.
Walang drama, walang ingay, isang payapang pagtatapos sa isang magulong buhay. Inilibing nila siya sa tabi ng puntod ni Ilang-Ilang. Nang gabing iyon, nakatayo sina Hiraya at Liwayway sa beranda ng kanilang bahay na ngayon ay maayos na at napapaligiran na ng mga bulaklak na itinanim ni Liwayway. Ang bahay na bato na pinangarap ni Hiraya ay hindi natupad, ngunit ang tahanang kinatatayuan nila ngayon ay mas matibay dahil itinayo ito hindi ng pera, kundi ng pagmamahalan at pagpapatawad. Kuya, sabi ni Liwayway, sa tingin mo, masaya na kaya si Inay? Niyakap ni Hiraya ang kanyang kapatid. Oo, Liway, dahil natagpuan na natin ang tunay na yaman na sinasabi niya. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang yaman pala ay hindi ang perang pinadala, hindi ang bahay na ipinagawa o ang negosyong itinayo. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaisa nilang magkapatid sa gitna ng pagsubok. Ang pamilyang binuo nila kasama si Kalinga. At higit sa lahat, ang kapayapaang natagpuan ni Hiraya sa pagpapatawad sa taong pinakakinamumuhian niya. Iyon ang pamanang hindi kayang sirain ng sinuman at hindi kayang nakawin ng panahon. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Liwayway Alon. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamalaking sugat ay kayang paghilumin ng pagpapatawad at ang tunay na pamilya ay nasusukat hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga sa gitna ng unos. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Tunay na Yaman. Ano po ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa ating channel na Pintig ng Puso Pinoy para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.